Context po ng Joshua chapter 5, ang nation of Israel po ay inalipin ng mga Ehipto sa loob ng 400 taon mahigit. At sa loob ng 430 years na sila po ay naging alipin, they just tried to survive day in and day out. Pag alipin ka kasi, wala kang karapatang magplano para sa sarili mo. Sinusunod lang nila kung ano ang order, kung ano ang instruction ng sumakop sa kanila. They cannot make their own appointment, they cannot make their own calendar. So in essence, ang nation of Israel, under the oppression of the Egypt, wala po silang stability for 430 years. Pero salamat sa ating Panginoon, kasi totoo ngang ang Diyos, kapag nanalangin ka, dinidinig ka ng Lord. That when your groan reach the throne of God, hindi pwedeng hindi sumagot ang ating Panginoon. Kasi ang sabi po ng Biblia, pagkatapos po ang 430 years by the grace of God, diniliber po sila, pinalaya po sila ng Panginoon. Pero nung lumaya sila, alam kong excited sila. Nung lumaya sila, alam kong mataas ang expectation nila, sapagkat ang sabi ng Panginoon, pag lumaya na kayo, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. But to their surprise, everybody say surprise, imbis na promised land, ang naratnan nila, wilderness, disyerto, ilang. Akala nila, 11 days lang ang biyahe, pero yung 11 days, inabot ng 40 years. What a delay. 11 days lang, inabot siya ng 40 years, at doon sa wilderness, habang sila'y nag-aantay sa mga pangako ng Diyos, ang kanilang puso ay puno ng instability. Things were uncertain. Wala silang pagkain, wala silang guaranteed na inumin, wala silang guaranteed na sisilungan. In fact, wala silang accurate na estimated time of arrival. In other words, nandun sila sa disyerto, hindi nila alam, darating pa ba tayo? Makakarating pa ba tayo? Paano ba tayo makakarating? At kapag uncertain ang sitwasyon, napansin ho natin na dahil po doon sa disyerto walang pure gold. So sa pure gold always panalo, sila always talo. Okay. Dahil walang pure gold doon sa wilderness, walang KFC doon sa wilderness, yung baon nila naubos, at pag naubos ang baon, nagsimula silang magutom. And guess what? Mula noon hanggang ngayon, pareho ang epekto ng gutom sa tao. Noon kasi, nung nagutom sila, nagreklamo sila, ngayon ba yung katabi mo pag nagutom, ganun din? Hindi lang nagrereklamo, pastor, galit na galit, gustong manakit. O kapag nakaranas ng gutom, gustong manakit. Why? Because the whole community of the nation of Israel, they grumbled before the Lord. Nag-complain sila, nagreklamo sila, pero dininig ng Panginoon ang kanilang panalangin. Ang sabi ng Exodus chapter 16, verse 11, the Lord said to Moses, I have heard the grumbling, pagrereklamo, hinaing ng mga Israelites. Sabihin mo, sa Jesus is alive, kamanaba. At twilight, sa madaling araw, kakain kayo ng sanggipsal. And in the morning, you will eat meat. And in the morning, you will be filled with bread. And then you will know, because of the provision, that I am the Lord your God. Verse 13, and that evening, Kwek-kwek came and covered the camp, and in the morning there was a layer of dew, hamog, around the camp. And watch this, verse 14. So when the dew was gone, so yung pagkain nagsimula sa hamog. Nung nawala yung hamog, nanganak ng pagkain. Ano sabi ng Biblia, when the dew was gone, thin flakes like frost. Everybody say that with me. Thin flakes like frost on the ground appeared on a desert floor. All of a sudden, yung hamog parang naging cracker, parang naging Coco Crunch. At nung nakita nila, wala na sila makain, nung nakita nila na yung hamog naging crunchy, kinuha nila, continue reading, ang sabi nila, what is it? Highlight that part. They said to each other, what is it? Pag tinranslate mo yung what is it, sa Hebrew is manhu. Nang ibig sabihin ay mana. So yung mana, Hebrew word siya ng isang tanong. Ano po yung tanong? What is it? Bakit nila natanong kung anong klaseng pagkain yun? Kasi ang sabi ng Biblia sa dulo, for they did not know what it was. Ibig sabihin yung pagkain na yun, although mukhang tinapay, mukhang crunchy, pero walang kaparehang pandikoko sa Pilipinas.
Wala siyang kahalintulad sa Pilipinas, wala siyang kahalintulad sa kanilang bansa, kaya natanong nila ang kanilang sarili, ano ito? Pero yung bagay na sinabi nilang what is it, yung bagay na hindi pamilyar sa kanila, yon ang ginamit ng Panginoon para isustain sila sa loob ng 40 taon. I just want to remind each and every one of you, kahit hindi ka sigurado kung makakarating ka pa, hindi ka sigurado kung paano ka makakarating, ito ang sigurado. Even in the midst of uncertainty, your God is able to provide for you. Even in the midst of a wilderness, God is able to provide for you. This is a reminder for each and every one of us that God is able to provide. He is able to give you food even in the midst of uncertainty. And you know what? While I was rereading this text, I was reminded that this miracle na nagbigay ang Lord ng manna from heaven, ng tinapay from heaven, was no small miracle. This is not a one-day miracle. Hindi po ito basta maliit na milagro. Ito po yung klase ng milagro na tinatawag ko pong logistical impossibility. Bakit po siya logistical impossibility? Kasi po pag tinignan nyo po, ang bansang nilabas ng Lord sa Ehipto, halos 2 milyong tao po yun. Ilang tao po? 2 milyon. At sa 2 milyong tao na yon, never silang ginutom ng Lord sa loob ng 40 taon. Now, kung pakainin ko kayong lahat, wag na ho kayong umasa. Hindi ko kaya. Bakit kayo pa lang hindi na kaya? Imagine ninyo, almost 2 million people walang drive-thru, walang harina, walang raw material, walang refrigerator, walang palya. Pinakain ng Panginoon araw-araw. Sinustain ng Panginoon araw-araw. Para sa mga geek na katulad ko, imaginin po ba ninyo, 4 million kilograms ng pagkain araw-araw ang bumabagsak mula sa langit. 4 million. Hindi kailangan ng Grab driver kasi dinideliver at their doorstep. Hindi kailangan ng Food Panda kasi free delivery mula doon sa langit. 4 million kilograms. I-times mo po yan sa 40 years. Tens of billions of kilograms of food ang pinadala ng Panginoon para sila ay pakainin. Think about it. Walang ref, walang inventory, walang warehouse, walang emergency supply. Wala silang supplier ng mantika, wala silang supplier ng import, pero never silang binigo ng Panginoon. Kasi alam nyo, kung ang Diyos makakalimot kahit isang araw lang, sigurado kong maraming magugutom at marami ang magko-complain. Pero ang Diyos talaga, hindi lang enough. He is more than enough. And what God supplied for them was enough for everyone to be fed. Think about this church. Sa loob ng 40 years, walang ni-report na nagkaroon ng malnutrition sa disyerto. Walang malnutrition because your God is enough. He is enough to supply for all our needs. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen? In fact, tayo po, no, mapalad na tayo pag umabot tayo ng 70 years old. Pero si Moses, nung namatay, 120, hindi humina ang kanyang katawan. Yung vitality ng kanyang katawan ay hindi nawala. Ito yung klase ng miracle na hindi lang nangyari ng isang beses. Ito yung klase ng miracle na araw-araw ginawa ng Diyos. Katunayan lamang mga kapatid na ang Diyos natin hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman because the God that you serve is able to provide in the midst of uncertainty. Think about this. Yang mana na yan, yung tinapay na yan ay paalala ng Diyos sa kanila. Kahit na wala kayo sa Egypt at nandito kayo sa disyerto, hindi nyo man makita ang physical presence ko. Yang mana na yan ay magpapaalala sa inyo, I am still here. Bago pa kayo dumating sa promised land, I am still here. Bago pa kayo magtayo ng inyong mga bahay, I am still here. Bago pa kayo magtanim ng inyong kakainin, I am still here. Hindi sila certain kung kailan sila makakarating, pero araw-araw silang binusog ng ating Panginoon. Come on now. Sino sa inyo makakapag-testify dito? Hindi kayo sure kung kayo'y mariregular pa sa inyong trabaho o hindi ka sure kung meron ka pang trabaho after 6 months. Pero pinabayaan ka ba ng Panginoon? Ginutom ka ba ng Panginoon? Kinalimutan ka ba ng Panginoon? Ito po'y paalala sa atin na never tayong iniwan ng Panginoon even in the midst of uncertainty. Hindi sila sure kung kailan sila makakarating. Ang pagkain nila araw-araw pareho ang menu. Pero hindi sila ginutom ng Lord. For 40 years, hindi lang pagkain ang pareho. For 40 years, ang Diyos nila hindi nagbago. And for 40 years, they've been through a lot of struggle. They've been through a lot of complaining. They've been through a lot of grumbling. But
finally, everybody say finally. Finally, after 40 long years, they made it. They made it into a new territory. They made it to the promised land. But think about this. Ang sabi ng Biblia sa Joshua chapter 5, pagdating nila doon sa promised land, pagka-possess nila ng 500-year-old promise ng Lord kay Abraham, nung nakamtan na nila yung pinangako ng Diyos sa kanila. Ang sabi ng Biblia sa verse 10, nag-camp sila doon sa Gilgal on the plains of Jericho. They celebrated the Passover. Verse 11, the very next day, they began to eat unleavened bread, roasted grain harvested from the land. This is interesting. Verse 12, no, everybody read, no manna appeared. Teka lang, ano nga pala yung manna? Yun yung thin flakes like frost. Yun yung pagkain nila sa loob ng 40 years. Yun yung hamog na nagiging crunchy. So every day, mayroong pagkain. Free delivery. But for the first time after 40 years, paglabas nila ng tent, walang manna. In fact, sa New International Version, ang sabi ng verse 12, the manna stopped. Huminto ang manna. Ulitin ko, huminto ang manna. Did you get it? Okay. Huminto ang manna. Try natin dito. Huminto ang manna. Okay. Huminto ang manna, pero hindi ibig sabihin huminto ang Diyos. Huminto lang yung manna, pero hindi huminto ang Diyos sa pagiging provider. Kasi ang sabi ng Biblia, kaya huminto yung tinapay kasi kumain na sila ng prutas. Ibig sabihin, hindi sila ginutom muna ng Diyos bago dumating yung prutas. Inantay ng Diyos, come on now, na makakain muna sila ng prutas bago hininto ng Lord yung mana. Okay. Okay. Yung mana ba blessing? Okay, ulitin ko po. Yung mana ba blessing? Yung prutas ba blessing? Parehong blessing, pero kanino nang galing? Sa parehong Diyos. So nagbago yung forma ng blessing, pero hindi nagbago ang Diyos sa pagpo-provide. Amen? Minsan tayo, nafo-frustrate tayo kapag yung bagay na inasahan mo, buong buhay mo, biglang hininto at inagaw ng Diyos. Nafo-frustrate ka na yung bagay na lagi mong ginagawa, bagay na dinependihan mong trabaho, negosyo na pinaglaanan mo ng buhay, all of a sudden, God took it away from you. And you thought that when God took it away from you, God is punishing you. But what if God eliminated that work, that business, that relationship, that method, not to punish you, but to prepare you for the new season? Kasi ang sabi ng Biblia, doon sa disyerto, mana ang kinakain nila. Pero pagdating sa promised land, upgraded sila. Kasi hindi lang sila dinala ng Lord sa bagong territory, hindi lang sila tumawid sa bagong season, hindi lang sila tumawid sa bagong taon, hey, Happy New Year, hindi lang sila lumipat ng bagong building, hey, come on now, nung lumipat sila, nung nagkaroon ng transition, God has to eliminate the previous miracle to give way for the new. So, ibig sabihin, yung elimination, preparation pala talaga siya. Yung subtraction, transition pala talaga siya. So, kung si Lord ang nagtanggal, hindi siya kawalan. Ulitin ko, kung si Lord ang nagtanggal, hindi ka nawalan. Parang ayaw nyo mag-amen doon ha. Kinikila, natatakot kayo. Okay, natatakot. Ulitin ko lang, kapag si Lord ang nagtanggal, hindi yan kawalan. Bakit? Kasi yung Diyos na nagtanggal, the same God that fed them for 40 years, is also the same God that will feed them in the promised land. Magkaiba man ang forma ng pagkain, pero parehong Diyos. Hindi tinanggal ng Lord ang pagkain, binago niya lang yung forma. Yes, I understand. Yung mana na yan, yan yung naging safety net nila. Yung mana na yan, yan yung kanilang naging daily miracle. Yung mana na yan, yan yung naging familiar sa kanila. Pero hindi sinabi ng Bible, winidraw ng Lord ang kanyang kamay. Hindi. Huminto ang mana, pero hindi ibig sabihin huminto ang ating Panginoon. Hindi punishment ng Lord yun, preparation ng Lord yun. So what if yung elimination is God's preparation for a new year? Halos masira yung ulo mo nung nawalan ka ng trabaho, pero what if yung pagkatanggal ng trabaho ay preparation ng Panginoon for the next season? Na nung nawalan ka, inakala mong inabandona ka ng Lord, pero ang totoo, nireposition ka lang ng Panginoon. Kasi God wants to prepare you for the new season of your life. Am I talking to somebody today, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw yung pinapatamaan ng pastor na ito.
Bakit? Parehong blessing, parehong galing sa Panginoon. Pero nung nag-appear siya, magkaiba na yung kanyang forma. So ibig sabihin si Lord, nag-design ng isang miracle dito sa disyerto, pero pagdating nila sa Kanaan, sabi ng Lord, yung miracle nyo sa disyerto, iba na yung miracle ngayon dito sa Kanaan. Iba na yung miracle nyo nung nagwa-wander kayo sa desert, pero iba na rin yung miracle nyo kapag na-claim nyo na ang mga pangako ng Diyos sa inyo. Hindi nyo ako maintindihan. Siguro mas maiintindihan nyo ako kapag ganito. Sino sa inyo makakapag-testify na yung paraan ng Lord ng pagsusustain sa'yo noong 2019 ay ibang-iba sa pagsusustain sa'yo ng Lord sa 2026? Sino sa inyo makakapag-testify? Yes, amen? Pero di ba, minsan kailangang huminto, tanggalin, i-eliminate ng Lord yung ginamit niya noong 2019 to give way for a new thing that He is doing in 2026. Pero kapag lagi mong iniiyakan, masyado kang in love doon sa ginamit ng Lord ng 2019, nakalimutan mo na yata na masyado na tayong naging focus doon sa ginamit na paraan at nakalimutan natin na baguhin man ng Lord ang paraan, baguhin man ng Lord ang forma, pero hanggat kasama ko ang ating Panginoon. Come on now, hindi ako pababayaan ng ating Panginoon. So iba yung pamamaraan niya, iba yung diskarte niya, pero ginamit ng Lord yun para mag-mature sila. Think about this, church. I believe that's why this year is a year of stability, because God wants to grow your faith, to deepen your faith to the Lord. Kaya kung wala ka pang link up group, join a link up group. Kung hindi ka pa part ng growth track, be part of our growth track. Why? Because these trainings, these small groups is helping us to strengthen our roots. Think about this. Ang mana ginamit ng Lord para pakainin sila sa disyerto. Tama? Are you still with me? What if, pagdating nila ng promised land, hindi huminto yung mana? Tinuloy ng Lord yung mana. Pero may prutas din. May prutas, pero hindi hininto ng Lord yung mana. What would have happened? What could have happened is this. Kung patuloy na sinesend ng Lord yung mana, kahit nandun na sila sa promised land, kung saan excited actually sila, hindi lang sa lupa, kundi sa pinoproduce ng lupa. Kasi if you still remember, kung Bible reader po kayo, nung nagpadala sila Joshua at si Moses ng espiya, nagdala sila ng prutas galing sa promised land, come on, at dinala nila, sabi nila, here is its fruit. Na-excite sila dahil sa prutas, ngayon kakainin na nila yung prutas na pinangarap lang nila before. So what if, sa disyerto kumakain sila ng mana, pagdating nila sa promised land, may prutas, pero may mana pa rin. If God allowed that to happen, na meron pa ring mana, never silang matututong magtanim. Never silang matututo na magantay. Never silang matututong mag-cultivate. Naaasa lang sila na araw-araw may provision. Nakakalimutan nila na gusto silang i-develop ng Lord to cultivate. That sometimes God will eliminate something in you kasi pang bata yun. Pang immature yun. Merong bagong forma. May bagong forma. Okay. Sino sa inyo dati, nung kayo po ay bata pa, yung nanay natin ang lagi nating inaasahan sa lahat ng bagay. Paghihingi ka ng baon, ma, pengin baon. Pagkakakain ka, ma, ano ulam? Ma, kakain na ako. Pagka 2 years old yung nagsasabi nun, ma, I want to eat. Ang cute ang cute pakinggan na, ang galing nung anak ko magsabi ng, I want to eat. Inglesero pa yung anak ko talaga. Pero kapag 40 years old na yung anak mo, wala pang trabaho, come on now. Tas araw-araw, nandun sa bahay mo nakahiga sa sopa, nagko-computer, at pag napagod siya, anong ulam? Ay, sigurado ko hindi ka makukyutan sa kanya. Maiinis ka sa kanya. Bakit mga kapatid? Kasi hindi na bagay sa kanya na sinusubuan pa. Kapag ba hindi mo siya pinakain, hindi mo na siya mahal? No. Gusto mo lang siyang i-empower, natindigan yung bagay na para sa kanya. Ganun ang ginawa ng Lord. Hindi ng Lord hinihinto yung mana kasi gusto kanyang parusahan. Kaya hininto ng Lord yan kasi gusto ng Lord matuto tayong magtanim. Na minsan ihihinto ng Lord na i-spoon feed tayo. Hindi dahil galit ang Lord sa atin, kundi gusto ng Lord na ikaw ay mag-mature. Yes, sa wilderness, araw-araw kang umaasa sa Diyos, pero sa Kanaan, ikaw na magtatanim. Sa wilderness, sabi mo, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Pero doon sa promised land, ang sabi ng Panginoon, I want you to become a good steward. Sa wilderness, ang Diyos ang nagpapadala ng pagkain. Pero dito sa promised land, binigyan niya tayo ng lupa. Because the same God who rained bread from heaven is the same God who released that fruit from the soil. But one miracle has to stop to give way for the new. Kaya pala ang sabi ng Isaiah 43 verse 19, see, I am doing, highlight that part, a new thing. Sino sa inyo naniniwalang God is going to do a new thing?
Okay, let me rephrase. Sino sa inyo naniniwala that God is already doing a new thing? Pero tingnan nyo yung screen. Alam niyo kung bakit minsan hindi natin makita, hindi natin magawa yung new thing? Kasi hindi mo makita. Kaya sabi ng Lord, see. Kasi may ginagawa na siya, bulag ka pa din doon. Kasi masyado kang in love sa nakaraan, nakalimutan mo may bago nang binuksan ang Diyos. Kaya mauubos na lang yung oras mo, kakaiyak doon sa saradong pintuan. Pero lagi ko nga sinasabi, pag sarado na yung pintuan, wag mo nang iyakan. Pero kapag binuksan ng Panginoon, wag kang mag-hesitate pumasok. Kasi sigurado may inilaan ang Diyos na bagay para sa iyo. Amen? Do you not perceive it? Gia ka manaba. God is doing a new thing. Bago na naman, yes. But do you not perceive it? Do you don't realize it? Do you realize it? God is doing a new thing. He is doing a new thing. Yung katabi mo, bago. Yung facility natin, bago. Hallelujah. Girlfriend mo, luma. Kasi nung nag-text yung ex, come on now. Yung mga text ng ex talaga na yan, distraction yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo na replyan yan. Bakit? He's doing a new thing. Because ang pag-ibig ng Lord sa atin, ano man ang season, hindi nagbabago. Ang pag-ibig natin, ang ng Lord sa atin, ano man ang season, hindi mauubos. Hindi huminto ang mana kasi wala nang supply sa langit. Sinabi ng langit, sorry, wala na akong mapapadala. No, huminto ang mana intentionally. God can still provide, but He chose to withdraw it because God wants to upgrade us into a new diet. Amen? Kaya pala sabi ng Lamentations chapter 3, the steadfast love of the Lord, it never stops. But His mercy, they will come, never come to an end. Wow.